nasa paligid yung learning. Kung titingin ka lang sa paligid mo, titingnan mo lang siya na parang walang kwenta lang yung building, luma na yung building, walang learning doon. Pero kung titingnan mo yung paligid mo, paano ka ba makaka-accumulate ng learning? Paano ka makakapag-develop ng sarili? Paano ma-motivate yung sarili mo? Ikaw yung makakakita nun. Depende sa vision mo, depende sa perspective mo. Ngayon, may mga, kunyari, sa isang basong tubig, nakita mo sa lamesa, yung iba, pag tinignan nyo, isang basong tubig lang yon. Pero doon sa malalim mag-isip, pag tinignan yung isang basong tubig, iba yon. Isasabihin niya, pangmatid uhaw yon. Sasabihin, source of life. Pwede pang hugas ng kamay. O, di ba? So, pwede pang hugas ng kutsara, ng pinggan. So depende sa tumitingin. So, nasa sa inyo kasi yung kung paano gusto nyo matuto. Basta tandaan nyo 3 bagay na dapat yung tandaan. So, unang-unang kailangan yung tandaan, dapat kumita kayo ng pera dito. Kasi yun yung main purpose kung ba't kayo nandito. Okay, hindi nyo kailangan na talagang maging super genius kayo dito, sobrang galing niyo, pero kailangan nyo kumita. Okay, bakit? Kasi yun yung dinadala nyo yung pagkain sa table ng pamilya mo. Pagtupad sa pangarap mo, pambayad ng bills mo, pambayad sa mga goal mo, mga gustong marating, pampariband kung kailangan. Kasi yung enhancement, di ba? Ganon. So, kailangan kumita talaga. So, saan natin kukunin yung kita? Unang-una sa salary. So, salary, automatic, hindi natin pwede compromise yan. Automatic, pambayad ng bills yan. Okay? Pangalawa, saan pwede pa? Sa commission. Okay? So, yun lang yung pwede. Aside from meron kayong personal business na ginagawa sa bahay. Let's say, nagbe-bake kayo. Let's say, nagsa-sideline kayo, buy and sell, resell. Guys, ngayon, napakabilis ng kumita ngayon through online lang. Wala kang puhunan, magsasalita ka lang, i-endorse mo lang yung mga product, pwede ka na magbenta. Kung kayo mismo sa sarili nyo, hindi kayo magaling magbenta, mag-practice kayo magbenta kung ano yung meron ka. Kunyari, kahit tissue paper, nakapagbenta ka. So, ibig sabihin, isang pruweba yun na talagang pwedeng mabilis lang kumita ng pera. Kunyari, magaling kang, kumanta. O i-upload your video sa Facebook, 'di ba? Para at least ma-recognize ka, maraming followers kasi pwede kang bayaran ni Meta. Yun yung purpose ko. Ibig sabihin ko, mabilis lang mag-generate ng pera. Okay? So ngayon, nandito ka sa company, so galingan mo rito. Kailangan kumita ka ng pera. Pangalawa, learn skills. Kailangan matuto ka dito. Hindi pwedeng nakaupo ka lang diyan, pero parang sobrang bored ka na sa buhay mo, parang automatic yung kamay mo nagpipipindot na lang sa keyboard pero blanco yung utak. Kasi hindi nyo na kailangan guys magbasa ng libro ngayon. Kasi content creation, yung may mga magagaling naman na speaker na halos isinasabi na sa public yung laman ng libro, pakinggan nyo yun. Pwede yun, makakatulong sa inyo para makapag-motivate. Minsan, alam na naman natin yun eh. Yung iba naman sa inyo, graduate, matataas naman yung mga grades. Mga honor student din naman yung iba, di ba? Pero syempre, iba pa rin pag naririnig natin sa ibang tao. Kasi iba yung inspirasyon na ibigay nila sa atin. Okay? So, learn skills. Paano magbenta, paano mag-close ng deal, paano mag-connect sa tao, mag-establish ng relationship, engagement. So, napakahalaga talaga na kailangan alam mo yun, yung ginagawa mo. Learn skills. Lalo na particular nasa sales tayo. Okay. Sa learn skills, siyempre kasama dun yung enhancement. Huwag kang papasok na hindi ka nakasuklay. Diba? Kahit paano magsuklay ka, huwag naman sasakay sa jeep, doon ka pala nagsusuklay, tuluan na sa jeep. Nagsusuklay ka, tumutulo na sa suklay mo. May kitang-kita pa yung swab na nilagay mo doon. Okay, di ba? Suklay. Para pumasok makapagsuklay man lang, hindi basa na yung blouse mo sa sobrang haba ng buhok mo, hindi mo maitali. Di ba? Kasama sa enhancement yun. Learn skills. Okay? So, ganun din sa sarili mo. So, yung learning mo na pinapasok mo sa isip mo, kasi lahat mag-uumpisa naman sa isip. So, kung ano man yung dinadala ng isip mo, yun yung magiging words mo, magiging action mo. Yung action mo, yun yung magiging habit mo. Araw-araw, yun ang gagawin mo. Yung habit mo, yun naman yung magiging character mo kasi yun yung nakasanayan mo eh. 'Di ba? Yung character mo, yun naman yung magdadala sa'yo kung ano yung gusto mong marating. Kaya nga sabi ko, kung palyado yung ugali mo, palyado yung utak mo, o palso ka mag-isip, talagang wala kang mararating. Para kang flat na gulong ng sasakyan na hindi ka pwedeng dalhin sa kahit saan kung pangat yung ugali mo. So, you need to train yourself at saka sanayin mo rin yung sarili nyo na magtumingin kayo sa positibong bagay. Huwag lang yung puro bigat. Tingnan mo ng mas maganda ng ibang anggulo. 'Di ba parang sa kunyari sa building. Titingin ka sa building. Dito kasi sa amin maraming mga building eh. Merong pangit ang view dito sa front ko.
pangit ang view niyan. Pero pag tingin mo siya sa ibang angulo, maganda. So, ganun din pagtingin sa problema. So, tingnan mo, wag mo lang tingnan yung problema itself. Ay, ang bigat ng problema, hindi maganda, hindi ko alam kung saan nakukuha ng solusyon. Pero pag titingnan mo yung ibang angulo, makikita mo yung possible na solution. Kasi yung sa kabaliktaran yun, for example, yung let's say failure mo ngayon, yung problema mo na na-encounter ngayon, financial man yan, problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa asawa, sa anak, na matigas ang ulo, batugan, kapatid na umaasa sa'yo. Mga ganun. Example lang ha, wala akong tinutukoy kung sino, hindi ko na makikilala personally. Pero yung merong lesson kasi yan eh. Merong sa kabila ng mga problema na yan, merong mga solution na pwede ninyong magamit. Okay, so ibig sabihin pag may problema, automatic may counterpart yan na may solusyon. Huwag niyo i-overthink. Yung iba kasi bukas pa yung problema, bukas pa yung due date, problemado na. Enero, January 1 pa lang, hindi na nakapag-enjoy kasi pinoproblema na yung due date ng 15. So, overthink na. So, sayang yung 15 days na dapat naging productive ka. Okay? So, sanayin nyo yung utak. O, learn skills. Pangatlo, connect people. Connect to people, kailangan engagement. So, pag nasa sales ka, kailangan matuto kang tumawag, matuto kang makipag-usap sa kliyente, matuto kang sumalo sa mga responsibility na dapat gawin, marunong kang sumalo sa mga objection ng client. Kasi sa objection ng client, diyan tayo nakakakuha ng opportunity para makapag-close tayo ng sales. Okay? So galingan nyo. Tatlo lang, guys. Tatlo lang tandaan nyo. Okay. Earn money, learn skills, tapos connect to people. Yan lang lagi yung tatandaan nyo kapag nasa trabaho kayo. Corporate man yan, o magne-negosyo kayo, anong plano nyo man, ano ba ang goal nyo ngayong taon, nasa sa inyo yan kung paano nyo i-handle talaga yung sitwasyon. Tandaan nyo, yung 2025, 2024, na ipanalo nga natin kaya nga nandito pa tayo, di ba? Kayo talaga yung mag-decide kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa sarili mo. So, kung naipanalo natin yung 2024, yung 2025, mas galingan natin. Nakapagpasok ka ng account, nagawa mo yung trabaho mo, wag mo nang problemahin yung hindi mo control. Kasi kapag nag-overthink ka sa bagay na hindi mo control, doon tayo nagkakaproblema. Doon tayo nadidepress, doon tayo nadidiscourage, sasabihin mo hindi ako magaling, magdududa ka na sa sarili mo, nagda-doubt ka na, nahihiya ka na sa sasabihin ng iba, yung validation ng ibang tao. So, kasi nga, hindi ino-overthink mo yung bagay na hindi mo naman trabaho. So, kung ano lang yung task na kalagay sa inyo, yun yung ipasok mo. So, maghanap ka ng maayos na kliyente. Ang pwede lang mag-engage dito, yung the best person, best client na pwede lang mag-engage, yun lang ang kunin nyo. Okay? Para hindi nakaka-stress. Pag non-collateral ang approach, ganito. Ma'am, hindi naman namin i-collateral, pero iba po kasi sa JK, kung meron kayong proof of ownership, makakatulong kasi yun para sa credit scoring. Ngayon, kung willing po kayo magpakita kahit title, photocopy lang naman po ang hihingi namin, makakatulong yun para sa pag-approval po. Kasi komportable yung management na mag-approve kasi hindi ka natatakot na i-disclose yung mga property na meron ka. O kung hindi man kayo willing willing kayong mag-collateral, so kahit safekeeping po or ipakita nyo lang yung proof of ownership para at least komportable. Tsaka bumaba yung risk nung account. Tandaan niyo, ang advantage natin sa ibang mga company is hindi tayo naniningil ng CI fee. 'Di ba? Wala tayong CI fee, guys. Ang daming request. Pero hindi na realize wala tayong CI fee na hiningi. Tapos wala rin tayong appraisal fee. Lamang na tayo agad sa ibang company, outright lahat 'yon bago ka i-CI, hihisingilan ka na. Tapos yung pangatlo doon, wala tayong mortgage fee. Kaya minsan yung mga mortgage na supposed to be na collateral lang, sinisafe keep lang natin yun. Pinapasok lang natin yung kapag pumalya na yung kliyente. Kaya talagang walang gastos yung mga client natin. Kaya kahit nag 3.5% tayo dito, kahit nag 5% tayo dito ng processing fee, winner pa rin sila. Kasi wala silang nilabas na kahit 5 sa umpisa pa lang. Unless sobrang generous ni client, pinagmerienda ka, binigyan ka ng pera, pabalik, wala tayong control doon. Hayaan mo yun, enjoy mo yun. Blessing yun, di ba? Bigay yun, hindi ka naman nanghingi Pero yung sasabihin na hihingi ni company, pahingi ako ng CI fee, 2,000, o appraisal fee, pahingi ako 5,000. Wala namang ganun, hindi tayo humihingi ng ganun. So, lagi nyong i-promote yan, kapag nag-close kayo ng sales, at lagi namang may comparison, bakit naman sa bangko, ganito. Lagi nyong ipakita na, sir, ma'am, wala po kaming CI fee na hihingin sa inyo, gagastos ni company yan, wala rin po kaming appraisal fee na hihingin sa inyo kapag in-appraise namin yung property niyo at wala rin kaming hihingin sa inyong mortgage fee. Ang babawasin lang sa inyo ay processing fee
At the same time, yung notarial fee, yun lang yung babawasin sa inyo. We can celebrate yung mga gantong mga mahalagang event sa buhay natin ng simple lang, hindi nyo kailangan gumastos, hindi nyo kailangan mangutang para lang may panghanda. Same with birthday, hindi na uso ngayon yung birthday, maghahanda, tapos birthday, ang uso ngayon, kung may pera ka rin lang naman at hindi ka naman nakakaalis, mag-travel ka. Yun ang bagong celebration ng birthday ngayon. Kung may pera ka rin lang at talagang ginugol mo mag-travel, pumunta sa ibang lugar, kunyari gusto mo mag-travel lang Cebu, Baguio, para lang ma-refresh ka or family gatherings, instead na maghanda ka sa bahay, papakainin mo yung mga tao na pag alis sa bahay mo, ang daming complaint, hindi naman masarap yung macaroni salad. Parang puro macaroni lang. O, diba? Tapos labog-labog pa yung macaroni pagkakaluto. Di ba, na-complain ka pa. Kasi ang pangit naman leche plan nun, parang gulaman lang, wala namang, di ba? Diba? So, kaysa magpakain ka ng mga ganong tao, invest mo yung time na yon kasi pag birthday is wellness. Hindi ko sinuturuan kayo maging masama ugali Tinuturuan ko paano nyo mahalin yung sarili nyo kasi you cannot give if you don't have. Kung puro ikaw yung tao, breadwinner ka sa pamilya, bigay ka ng bigay sa pamilya mo. Actually, somehow, yun naman ay natutuwa ang Diyos doon na tumutulong ka. Pero sa kabilang banda ron, hindi ka nakakatulong doon sa tao kasi inasa na niya yung buong buhay niya doon sa inyo. Nag-guess nyo ba? Yung tipong, ang laki-laki na, 21 anyos na, graduate naman ng college, pero nakahilata, ikaw pagod na pagod ka. Tapos ikaw hindi ka makapag-check out sa Shopee, sa Lazada, sa Shein ba? O Shein, o Timo, may Timo na. Pero yung tambay mong kapatid, ang daming parcel na dumarating. Tapos hihingin yung pambayad sa'yo. Diba? O minsan, nakakatakot sa kamag-anak, yung madaling araw pala, kumakatok na sa bahay mo, diba? Pagka mag-anak, kumakatok sa bahay, maaga pa lang, anong doon? Ako, kinakabahan ako ng ganun Kasi pag yung kamag-anak, kumakatok sa bahay, tapos hindi na kami close nito, tapos mangungutang yun. Anong gagawin nyo doon, di ba? So, kung hindi naman kayo close, kakatok. Ibisan nga yung mangumusta nga lang, hi, kumusta ka? Nakita ka lang nag-vlog, nag-live, akala nila, milyonaryo ka na, content creator na to, marami na itong pera, uutangan ka. Yung mga tipong ganun. So, prangkahin nyo rin. Huwag nyo ibigay ng ibigay kasi unang-una, kapag nawalan kayo, wala naman tutulong sa inyo Sarili nyo lang. Ako sa pamilya ko, based on my experience for the past, after pandemic, na ubos lahat ng pera namin during pandemic. 2020, talagang big lesson yun na sinampal sa akin ng katotohanan. Naubos ang pera namin, nabaon kami sa utang, lahat ng credit cards ko nagamit, na-scam kami. Meron akong mga kaibigan na pinagkatiwalaan ko hanggang hindi pa nagbabayad. Marami, 100,000. Iba't ibang tao yun. So, hanggang ngayon, hindi ko na masingil kasi nga hindi ko na makita. Iba ng pangalan ng account nila sa Facebook. Tapos hindi ko na makontak yung contact number. Ayan, mga ganon. Yan. Lesson learned. Okay? So, ngayon, ang na-realize ko doon, so yung lesson na yung after na mangyari yun, total buhay pa rin naman ako. So, ibig sabihin, marami pa akong opportunity na pwedeng gawin. Aside from earning money, marami pa rin ako pwedeng ibigay na value sa ibang tao. Inspirasyon ko, sakali mang i-cater nila as inspiration yung pinagsasabi ko dito, is, mag-focus ka sa sarili mo. So, bago mo i-extend yung mga bagay na dapat ibibigay mo sa sarili mo muna. Paunlarin mo yung sarili mo. Okay, kunyari, pagod kayo sa trabaho, di ba? Ano ba yung nakakapagod sa trabaho? Na-decline yung account mo na iniisip mo na talagang sa palagi mo, kapaki-pakinab sa'yo, magaling na account yun Na-decline. Kasi na-depress ka. Kasi, kalahating araw o 3 linggo mo nang inaayos yung account na yun, tapos nung na-comply mo, decline pala. Ano pa yung nakakapag-decline? Tapos, hindi ka pa performer, mababa yung sales mo, tapos wala kang LC na kukuha. Di ba nakaka-depression? Pagod ka, so kailangan mo ng pahinga. Pag sinabing pahinga, guys, dapat nagtitiwala ka. Pag uwi mo sa bahay, check mo yung kwarto mo. Ikaw ba may kwarto ka ba sarili? Nakahiga ka ba sa kama? Meron ka bang maayos na tulugan? Check nyo. Kasi kapag nagpahinga ka, dapat nag-i-invest ka sa kama mo. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng bed frame na sobrang mahal. Ako talaga, sa pamilya ko, ang sabi ko sa asawa ko, bumili tayo ng yung kama talaga na doon tayo matutulog. Kasi, guys, bakit ko sinasabing kailangan mag-invest kayo sa kama? 1/3 ng buhay nyo, natutulog kayo. Sa isang araw, 8 hours. 24 hours lang tayo So, yung 8 hours na yun, 1/3 yun ng buhay mo natulog ka. Kung ang higaan mo ay banig, tapos natutusok ka pa ng pako sa likod, pag natutulog ka, paggising mo may sugat ka, tapos paggising mo yung banig nakabakat pa sa mukha mo. Tapos yung laway mo tumutulo pa dun sa unan. Okay? So, mag-invest kayo doon. Kasi bakit? Unang-una, kung 60 years old kang mabubuhay,
20 years kang natutulog. So, mas maganda na kapag gising mo sa umaga, alam mo yun, yung kwarto mo dapat walang TV. Okay, bakit? Kasi yung TV nakaka-distract yan. Pag sinabing pahinga, kwarto yun dapat walang TV. Ang TV nasa salas lang. Okay? Kasi hindi na kayo nakakapag-usap ng anak mo kasi kanya-kanya kayo ng TV sa kwarto. So, dapat pull out mo yung TV sa kwarto. Okay? Tingnan mo kung malinis. I-check mo yung kama. Maayos ba yung kama mo? Malinis ba? Pag gising mo sa umaga, magtiklop ka. Kasi yun yung unang activities mo na pwedeng may mangyaring maganda sa buhay mo. Meron ka na agad na pagsisimulan. So, you need to invest talaga sa kama. Okay? So, wag nyong manghinayang kung bumonus ka man, kumita ka man, nakakuha ka ng mga sideline, additional income, regalo, galing sa invest sa bed. Maayos na higaan, maayos na bedsheet, maayos na unan, maayos na kumot. Kung kaya magpa-aircon ng kwarto, magpa-aircon ka. Kasi deserve mo talaga magpahinga. Matulog ka na para bang mamamatay ka na. Malalim, ibig sabihin. Hindi ko sinasabing mamatay kayo ha. Ibig sabihin ko yung may peace of mind. Yung isip mo, payapa ka, bahala na kayo dyan. Okay, di ba? Tapos gigising ka sa umaga, nasa kondisyon ka, tiklop ka ng kumot, wag yung, okay na yan, gagamitin naman yan mamayang gabi uli. O, pagbalik mo, bad trip ka na sa company, pagpasok mo ng bahay mo, ang gulo-gulo, so, anong gagawin mo, di ba? So, ang init ulit ng ulo mo. So, kailangan talaga magtiklop kayo ng Para sa akin guys, ako ginagawa ko talaga to buong buhay ko. Kahit tanghali ako gumising, nagtitiklop ako ng kumot. Nagtitiklop ako ng unan. Kasi gusto ko pagbalik ko ng hapon, maayos pa rin yung bed na higaan ko, payapa ako. Mag-invest kayo doon. Well, hindi naman masama na kailangan sobrang mahal, ubusin mo yung sahod mo para lang makabili. Pero bumili kayo ng maayos na higaan. Yung masasabi nyong deserve mo yan, komportable ka. Wag lang puro bigay. Mag-invest ka sa sarili mo. Kasi kung ano man yung invest sa sarili mo, yun yung pwede mong i-extend sa pamilya mo eh. Kasi kung bigay ka ng bigay, naubos ka. Let's say ikaw, wala ka insurance. Yung sasakyan mo may insurance. Ikaw wala. O paano pag namatay ka? Yung sasakyan, pag nabangga, pwede mo ipagawa under insurance. Ikaw, pag nagkasakit ka, wala ka insurance. Diba? So, tingnan mo yung security ng pamilya mo. Wag mong iisipin na, ay, gastos lang naman yan. Pero, just in case may mangyari sa'yo, wala naman kasi nakakaalam kung ano mangyayari in the future. Pwedeng buhay ka ngayon, mamaya patay ka na. Alam ko takot kayo pag-usapan yung mga patay-patay na yan. Pero very exposed ako sa mga ganyan. Yung sinasabi ko lang naman, maging positive kayo dun sa mga ganong bagay. Kasi nangyayari talaga yun. Yung isa nga, kausap mo lang, ang lakas-lakas pa. Pero kinabukasan, wala na. Diba? So, mag-invest kayo. Ano yung security na pwede mo ibigay? Hindi mo nadadala yung pera sa kamatayan. Totoo yun. Pero nakapagbigay ka naman ng luwag dun sa pamilya na may iwan mo. Just in case may mangyari sa'yo. Kaya start investing 2025 pa lang. Maghanap kayo ng mga insurance na pwedeng magprotekta sa inyo. In terms of health, non-life insurance, property. Yung bahay nga, may insurance eh. Pag nasunog, pwede ka mag-rebuild. Yung sasakyan nga, may insurance. Pag nabangga, pwede mo ipagawa to insurance. Less ang gastos. Ano pa yung health mo? Yung health mo, ang tunay mong kayamanan yung health mo. Ang scoreboard mo is your income and your investment. Okay, kung ang wealth mo hindi productive, makikita mo lang ang sasabi mong productive ikaw bilang sarili mo kung kumikita ka ng malaki, kung nakakapag-produce ka ng pera, kung nag-invest ka ng pera. So, paano masasabing may value yung sarili mo kung wala kang insurance? Tapos, para kang rat race, ang kahig sang tuka. 'Di ba? So, iintay ka uli ng tapos umangutang ulit. So, paulit-ulit lang yung cycle. Hindi naman nakakayaman yung pag-iipon. Pero wala naman naghihirap dahil nag-ipon. Kung may 20 pesos ka natitira sa bulsa mo, save. May piso, save. Ako, namumulot pa nga ako ng 25 cents eh. Nilalagay ko lang sa alkansya. Para lang, maturuan yung anak ko, para pagdating niya ng panahon, kasi sinasabi ko, datanda kami, yung galing ko, hindi mo naman galing yun eh. Gagawa ka ng sarili mong pangalan. So, ganun din dapat yung paano natin tinuturuan yung anak natin o yung kasama natin sa bahay. Okay? So, yung simpleng maghugas ng pinggan, turuan yun. Development yun. Huwag yung iasa yung, ay, anak, ako na. O yun, umasa. Hanggang ngayon, ang laki na, ang tanda na, ikaw pa rin naglalaba. Buong buhay mo, ikaw na yung naglaba. O kung kaya nyo naman pag-ano yung sarili nyo, huwag nyo ubusin yung sarili sa paglalaba. Gusto ng Diyos na, maganda yan, malinis ka sa katawan. Pero, pangit naman kung paglalaba lang ng buong buhay mo, yung gagawin mo, di ba? Bumili ka ng washing machine. Kasi, technology is dinesign para mas maging maalwan yung buhay natin. Yung cellphone nga, nire-recharge eh. Ikaw pa kaya sarili mo. Dapat nire-recharge mo rin sarili mo. Hindi pwedeng
gamit na gamit yung cellphone kasi nagiinit. So, same din ikaw. Kung gamit na gamit ka, malulobat ka. Okay? Nag-gets nyo ba yung point? Okay, so hindi ako nagsermon, hindi naman ako pastor, pero ang gusto ko lang maintindihan ninyo, ano ba yung value ng 2025? Gusto ko makapag-start kayo ng maayos this 2025 na makabuluhan, kapaki-pakinabang at maset nyo yung goal nyo. So mag-isip kayo ngayon, ano ba yung 3 set goals mo sa buhay mo na gusto mong marating o ma-achieve short term o long term this coming 2025 hanggang till end of December. Mag-set ka. Gusto mo magpapayat, okay, kailangan ma-hit ko yung 60 kilogram. Dati akong 80, so 60 kilogram. Kailangan ko tatrabahuhin. O, hanggang December, kailangan ganito na ako. O, mag-gym ka. O, hindi na ako, babawas ako ng mga sweets na food. Okay, water na lang instead of soft drinks. Mga ganun. Ibig sabihin may goal ka. Simple goal na makakatulong para ma-improve yung sarili ninyo. Tandaan nyo, pag sa sales, kailangan okay ang ating appearance. Kasi ang unang bibilhin ng customer is ikaw. Paano ka tumayo, tumingin, makipag-usap, paano ka manamit, i-judge ka ng tao. Yung product natin, saka pa lang yun kapag in-interview ka na. Kapag may presentation ka na. Pero at the moment na nagkita kayo ng kliyente sa coffee shop, sa restaurant, nakipag-appointment sa inyo, nakausap ka sa cellphone, nakausap ka sa email, ikaw yon, ang binibenta mo yung sarili mo. Okay? Yung mga goal natin, andyan lang yan, darating yan, merong timing yan. Huwag ka magmadali. Okay? Kailangan daanan mo talaga yung proseso. Minsan kasi, yung merong kasing proseso yan na tinatawag, yung tinatawag nating goal at saka yung system. Yung goal, ito yung pangarap natin, ito yung nakikita natin, ito yung gusto natin ma-achieve, ito yung result na gusto natin makita. Pero yung system, ito yung process. Okay, yung process na yun, doon tayo nagpe-fail. Kasi maraming sumusuko during the process. Kasi hindi ka consistent, wala kang discipline, hindi ka committed sa gusto mo ma-achieve. Ito man ay personal o tsaka sa career ha, wala naman akong sinisino rito. It's general information na pwede mong apply sa trabaho mo, sa sarili mo, sa pamilya mo, o sa kamag-anak mo. Now, you get the point guys? Okay, so sana may learning kayong nakuha ngayong umaga. Ayaw kong buksan muna to kasi kaya ko naman itong basahin mamaya. Tsaka pwede ko kayong tawagan tungkol dito. Tandaan nyo, at the end of the day, ang sales ay number games. Kung ano yung sinubmit nyo, yun yung makikita namin dun sa spreadsheet. Yun din yung makikita natin sa future evaluation ninyo. So mag-focus kayo dito. Ngayon, by Wednesday, January 15, nakikisuyo naman ako. Meron tayong webinar. It's a free online orientation ng mga LC natin sa January 15, Wednesday, 1 to 3 p.m. Nag-share ako ng link sa Facebook. Nag-share din ako dun sa ating sa group natin. So, paki-share naman. Tapos may mga prospect kayo doon ng mga LC na pwedeng umattend para sa webinar na yon. Paki-encourage. Pakikuha yung pangalan, pakikuha yung contact number at saka yung email address. Ipunin nyo, tapos i-send nyo sa team leader nyo kung sino yung mga participants nyo. Kasi ang pangit naman, yung darating yung Wednesday, dati ako, mag-isa lang ako dun sa chat, dun sa room, wala naman akong kausap kasi walang umattend. Okay? So, nakikiusap ako sa inyo. Shinare ko sa iyo, hindi ko kayo ini-invite doon. Ang totoo nun, kaya ako kayo tinag doon sa email para kayo yung mag-share doon sa mga client nyo. Pero kung gusto nyo umattend ng webinar na yon, enhancement, para ma-refresh kayo doon sa pag-aaralan natin, at babaunin naman natin until the end of 2025, pwede naman kayong umattend doon. At syempre, bala ko, gusto ko rin mag-live sa Facebook. So kung, kaya lang, walang PowerPoint pag sa Facebook. So tatry ko lang na mag-live para at least, somehow, yung mga hindi naka-link sa Google Meet, pwedeng makarinig din sila dito sa Facebook account natin. So nakikisuyo ako guys ha. So ang goal natin, kahit papaano makapag-invite kayo na a-attend dun sa ating online webinar. It's free naman guys, free registration, particular sa mga aspiring loan consultant na hindi pa alam kung anong gagawin, sa mga curious about sa loan consultancy, curious sa product natin, gusto magnegosyo pero walang puhunan. So freelancing, loan consultancy, being agents is the best start para makapag-dive sila at makapag-generate ng capital para makapag-put up sila ng sarili ng negosyo in the future. Basta, it's a passive income kung mananatili silang committed sa trabaho. Kasi, kapag nag-renew yung mga accounts nila, automatic naman, nagigain naman sila ng commission doon. Kaya sinasabi ko, passive income yun. So, depende talaga kung paano natin dineliver, paano natin ibibigay.
dun sa kliyente o dun sa mga prospect nyong LC. So, nakikisuyo ako kung gusto ng mga kliyente nyo ng refresher para dun sa program, ibigay nyo yung link, mag-join sila, and then mag-join sila sa Facebook if ever. Pero kagaya nga sabi ko, walang PowerPoint sa Facebook, as in mukha ko lang yung makikita nila. Unlike kapag nasa Google Meet sila. So makikita nila yung talagang PowerPoint na prepare ko at makita nila yung details ng mga information, particular doon sa product na meron tayo, yung business loan at saka kung paano kumita bilang loan consultant dito sa Check Capital. Okay? So nakikisuyo ako ha. So any questions guys? Meron ba kayong mga questions particular?